So the figure shows the cross-section of a standard 80 by 60 by 10 mm structural steel, unequal angle section. The centroid of the shape is already given. Neglect the effects of small corner fillets. Number one, calculate the centroidal moment of inertia about the y-axis. Okay, so kunin natin. So, bali dito, ang diskarte, pwedeng hatiin na lang natin. Hatiin na ditong area na to. Sa itong area na to. Okay, no need to perform Varignon's theorem kasi binigay na rin naman yung mga location ng centroid. Okay, so bali, ang gagawin na natin kagad dito directly is transfer formula. So, IY is equal to summation ng centroidal moment of inertia sa Y plus AD squared. So, para dito sa area na to, sa nakatayo, BH cube over 12 kasi rectangular yan. So, yung B natin is yung 80, hindi yung ano ha, hindi yung, bali, 10 kasi to eh. No? Bali, lagyan ko ng measurement ha. So, ay 10, ito 50 na lang. Okay, so we have B is 80, 10 cube over 12 plus yung area niya, 80 times 10. Tapos yung distance ng centroid niya, di ba ang centroid niya nandito eh. Papunta doon, bali ano siya. Mula dito hanggang dito, 16.5. Tapos mula dito hanggang dito, kalahati ng 10. So difference lang ng dalawa yon. Kalahati ng 10 ay 5. Plus, ito namang nakahiga, BH cube over 12. So yung B naman natin, itong 10, no? Ang H natin, 50. Tatandaan nyo palagi, ang naka-cube is yung perpendicular dimension. Okay? Yung perpendicular dimension lagi naka-cube. So, ang kinukuha po natin dito is moment of inertia about y-axis. So, about dito. So, lahat ng nakahiga, yun yung naka-cube. So, dito yung 10. Dito yung 50. Okay? Plus area. 10 times 50 times distance. So, ang centroid naman yan nandito, which is located at from here to here, that is 10 plus half ng 50. So, ilan yun? 10 plus 25, 35, no? 35 minus yung distance ng centroid from the left, which is 16.5. So, ayan. So, that is our IY. So, our IY would be 387.76 times 10 to the 3 millimeter to the 4. So, our answer for number 1 is letter B. Next, find the orientation of the major principal axis measured from the centroidal x-axis. So, ano ibig sabihin nun? Pag sinabi po natin na major principal axis, ito yung pinakamalaki na moment of inertia. And apparently, it turns out na hindi ito yon, obviously. So, i-check natin yung IX. No? Hindi rin ito yon, pero check natin. Kunin natin yung IX. So, para naman sa IX, bali-baliktad lang. Bali, BH cube over 12 natin. So, yung 10 naman yung hindi naka-cube, 80 naman yung naka-cube. Plus area, 800 times distance. Yung distance naman ito, vertical naman tayo Neto tsaka neto. So, distance silang dalawa. So, ito ay ilan? 40 kasi kalahati ng 80. No? 40. Minus ito. Minus 26.5 squared. Plus, para naman doon sa nakahigang side, B H cube, so ito naman yung naka-cube, over 12 plus area, 500
times distance. Ano naman yung distance niyan? Distance itong dalawa. Bali, 26.5 minus itong nasa ilalim, which is half of 10 or 5. So that gives us 26.5 minus 5 squared. Okay, so let's see what Ix is. So ang Ix natin would be, so baliktarin ko lang to. And then this becomes 40 minus 26.5. And then this becomes 26.5 minus 5. Ayan. So that gives us 807.76. Okay, and like I said, hindi po ito yung principal stress. No? Bakit? Bakit hindi yan? Ang idea kasi para maging principal stress, not principal stress, principal axis, no? Para kasi maging principal axis yun ng isang section, kailangan yung product of inertia ay zero. Okay? Ang product of inertia ay maging zero, or in other words, kapag symmetrical or axis of symmetry yun nung figure, yun na yung principal axis niya. Kagaya halimbawa sa rectangle, di ba pag rectangle, sure tayo na ito yung principal axis niya, ito tsaka to. Ito yung major, ito yung minor. Okay? Kasi kung mapapansin niyo, etong with respect dito, symmetrical yung left and right. With respect dito, symmetrical yung top tsaka bottom. Okay? Eh dito, kung mapapansin natin, hindi naman eh. Pagka tinignan mo to, sa yung kaliwa, hindi naman kamukha nung kanan. Kapag binase mo naman dito, etong ibabaw, hindi rin naman kamukha nung ilalim. So, ibig sabihin, hindi pa yan yung principal axis niya. At para ma-locate yun, kailangan mong i-locate kung saan zero yung product of inertia. Okay, so ngayon, kunin natin yung product of inertia nito. So, product of inertia, so paano kumbitin yung product of inertia? Okay, so tawagin natin na PXY. That is just summation ng product of inertia centroidal plus AXY. So para lang siyang transfer formula, no? So wherein ang product of inertia ng certain shape na symmetrical, zero. Okay? Kapag symmetrical yung shape, okay, that is zero. No? And dito, syempre, strategically, hahatiin natin yung shape sa mga simple shapes, mga basic shape. Ito pa rin. Tsaka to. Okay, so bali kung titingnan natin itong rectangle, dahil ang rectangle, symmetrical, edi yung product of inertia niyan, zero na kagad. No? So ito muna pag-usapan natin. Ha? So we have EXY is equal to 0 plus area, di ba 800 yun. Tapos ano yung X and Y? Yung X ay distance lang nung paglilipatan natin netong centroid na to. So di ba dito? So ang X natin, pupunta tayo sa right. Dahil pupunta tayo sa right, yung X natin positive. Tapos ano yung distance na yun? Di ba kanina yun yung 16.5 minus itong 5? 16.5 minus. So yun yung X natin. Tapos positive ito. Lagyan ko sa ibabaw. Kasi to the right siya. Tapos yung Y naman, ganun din. Yung paglilipatan natin ito. So dito tayo. So pupunta tayo sa baba. So yung distance na yan, di ba kanina, that's 40 to
minus 26.5. So, yun yung distance na to. 40 minus 26.5. Pero dahil papunta ka ng baba, negative yan. Okay, yan yung para sa nakatayong shape. Okay, yan yung product of inertia niya. Plus, doon naman tayo sa nakahigang shape. So again, 0, yung product of inertia niya sa sarili niyang centroid kasi symmetrical siya. No, ito. Okay, tapos yung area niya ay 500. Ano naman yung x niya? Yung x niya naman is yung distance mula dun sa centroid niya papunta dun sa global centroid. So bali ito, which is, ilan yan? Di ba kanina 35 to? 10 plus 25. So 35 ito, minus 16.5. Pero dahil papunta ng left, negative yan. Okay, so dito sa pag-compute po ng product of inertia, importante yung sign. No, hindi kagaya ng pag-compute ng ng moment of inertia, hindi importante yung sign kasi ini-square mo eh. Kaya kahit negative pa yan, magiging positive pa rin. Pero sa product of inertia, it's a different story. So ngayon, ano naman yung y niya? Di yung y, paglilipatan ng centroid na to, dun sa bagong centroid, which is upwards, at ang distance na yan is 26.5 minus itong kalahati ng 10. Okay, and this is positive kasi pataas. No? So therefore, yan na yun. So ang product of inertia natin, mapapansin nyo, hindi zero, kaya hindi pa yun yung principal axis. We'll have 800, 16.5 minus 5. Kaso negative to eh. Yan natin negative. Yan, negative. Tapos ito positive. 40 plus 26.5. Plus, ito namang sa kabila, 500 times negative ulit na 35 minus 16.5 times, ito naman ay positive na 26.5 minus 5. So that gives us negative 810.68, no? So yan yung product of inertia natin. And dahil hindi zero, hindi ibig sabihin itong x and y, hindi yan yung principal axis natin. So paano malalaman? Paano mahahanap? Okay, papasok po dito ngayon si Mohr circle. Yun yung pinakamamadali. So sa Mohr circle dito sa mga inertia, ang y-axis, ang x-axis natin is yung mga moment of inertia. Tapos yung y-axis natin is yung mga product of inertia. So ganito siya. Sa next page na lang siguro. Doon na sa next page. So yung product of inertia, ito yung mga moment of inertia. Okay, so unang point. Ang unang point ay ipa-partner natin ito doon sa x-axis. So, 807. So, bali, yung unang point natin, point 1, will have ix 807.7. Gawin ko na lang itong times 10 cube. And negative 810.68. Tapos yung second point natin is yung IY 387.76. So tandaan nyo to, parang sa para rin tong sa stresses. 'Di ba pag pina-partner natin dito sa stresses yung shear stress, yung isa positive, yung isa ini-negative mo. So ibig sabihin itong sa Y, ini-negative natin tong 810. So bali positive na siya. Ayan. So ngayon i-plot natin yung points na yan. Yung point 1, 807 tapos 810 na pababa. So 800, halimbawa yan yung 807 tapos ito naman yung 810 kunwari. Hold on a second. Double check ko lang ha. Sorry. Nagka-typo ako dito. Minus nga pala to. Minus pala yan. Napansin ko kasi masyado malaki yung PXY.
Ayan, tama na. So, dapat pala ito. Negative 323. 0.08 na lang. Ayan. So, i-plot natin. So, ito yung 807, tapos negative. So, nandito banda. Kunwari, ito yun. 0.1. Tapos, yung isa naman, 387. So, let's say, ito lang yun. Tapos, 323. So, let's say, nandito. 0.2. So, bali, connect lang natin yan. Somewhere dito yung center ng Mohr circle. Tapos, yung Mohr circle natin, ito ang itsura. Ganyan. Okay? Tapos, yung principal axis would be dito sa point na to. Ito. Kung saan zero yung product of inertia. Ito yung major, ito yung minor. Okay? So bakit po negative pxy ang partner ni Ix? So hindi po negative pxy ang partner ni Ix. Ang partner ni Ix is yung pxy lang mismo. Tapos ang partner ni Iy is yung negative pxy. Sa computation kasi natin, lumabas doon sa normal na pxy, negative ang value. Kaya yung normal na PXY, yun yung ipapartner natin sa IX. Tapos yung negative niyan, yun yung ipapartner natin sa IY. Okay? Default yun. That's the default. No? Okay. So going back, hinahanap natin yung principal axis. So ito yun. Ito yun. So, well, if you are already familiar on how to work with Mohr circle, ang unang-unang ginagawa is hanapin mo yung center, di ba? Tapos hanapin mo yung radius. Kasi yun lang naman yung pinaka-importante dyan. So para makuha yung center, pwedeng i-average mo na lang tong ano, i-average mo na lang yung mga coordinates itong magkabilang dulo, no? So bali sa center, ano ba to? 'Di ba ito yung 807, ito naman 387. Okay, so pag in-average natin, yun yung center na to. Okay, so that is C ng X component ng center. That is 807.76 plus 387.76 over 2. So we have 597.76. So ito ay, ayan, no? Tapos after that, kailangan mo yung radius. So yung radius naman, pwedeng gamitin mo na lang to, oh. Yung triangle na yan. Okay, kasi alam natin na ito, radius. Yun yung radius. Tapos ito, alam mo to eh. Ano tong height na to? Tong height na to, di ba yun yung y coordinate natin? Yan yung 323.08. Okay, so I think mas madaling gamitin yan. Okay? Um, or pwede rin, tapos alam din natin to, makukuha rin natin to. Ibahin ko kulay para makita. Ito, makukuha mo rin yan. Okay, that is just 807.76 minus yung ano natin center, di ba? Kasi from the origin papunta doon, ito. From the origin papunta dito, ito. So ibig sabihin ito difference itong dalawa. Okay? And we can solve for r by Pythagorean theorem, di ba? So we have square root of 807.76 minus yung ito squared plus 323.08 squared.
So that gives us 385.33. Ayan. Yan yung radius. Okay? And then, ano bang tanong? Ang tanong sa atin, dalawa yung tanong eh. Una, ano daw yung orientation ng major principal axis measured from the centroidal x-axis? So, para makuha yung orientation, so like I said, ito yung major natin, axis. Ito yun. Yan. So, kailangan natin ito kunin. Okay, so para makuha yung angle na yan, tawagin kong theta. Okay, para makuha yung angle na yan, um, we can either use tangent function kasi meron ka naman ito tsaka nito. Or pwede ring sine function dahil nakuha mo na yung r, ito tsaka ito. Di ba? Either way, so tangent na lang ang gagamitin ko. Tangent of theta is equal to 323.08 over 807.76 minus cx. So that gives us theta equal to 56.97 or 98 degrees. Okay? So as you can see, dito, um, from this is your principal x-axis, di ba? Or this is your, ano pala, x-axis. Ito naman yung y-axis natin. Okay, bakit? Kasi itong P1, it contains the x-axis na moment of inertia. Ito naman, kaya ko sinabing yan yung y-axis kasi it contains the y-axis moment of inertia. Alright? So, dahil from, ito yon. So, ang tinatanong kasi sa atin sa problem, find the orientation of the major principal axis measured from the centroidal x-axis. So, measured galing dito. Measured galing dito. So, ito nga yun, no? 57 degrees. Okay? Tapos, ang rotation natin ay counterclockwise, papunta dyan. But we have to be careful. Hindi po ito yung sagot. Why? Kasi meron tayong rule na yung angle sa Mohr circle ay doble ng angle sa totoong buhay, sa actual. So, ibig sabihin, yung actual yung tinatanong dito eh, hindi naman yung galing sa Mohr circle. Oh. Mohr circle is just a tool for us to know, to calculate things. But ang tinatanong niya is yung reality. Ano ba yung angle ng major principal axis? And dapat kalahati, no? Nito. Kasi ito doble ito ng actual. So, ito yung angle sa Mohr circle. Ang angle sa Mohr circle ay palaging doble ng actual. So, ibig sabihin, yung angle natin from the x-axis to the major principal plane is actually half nung theta. And that gives us 28.49 degrees. Okay? And that is counterclockwise. And that would be our answer. Okay? So letter D. And calculate the centroidal moment of inertia about the major principal axis. So, pinapahanap na. Bali ang major principal axis natin dito, at somewhere here. Yan. No? Okay, so at an angle, 28 degrees from the x-axis. Tapos ito naman yung minor axis. Yan. Alright? Kaya nga 'di ba pagka sa steel design, kapag ka single angle yung gamit, we don't use exactly yung IX at saka IY niya. Merong modification na ginagawa sa NCP na kung saan ang hinahanap natin is yung minor axis kasi yung pinakamaliit yung moment of inertia niya. So diyan mangyayari yung backlean, no? Anyway, that's a different problem and different story. So for now, calculate the centroidal moment of inertia of the major. So bali pinapahanap na to. So ano to? Yan. So ano yan? Okay? Well, that's simple. That is just Cx, yung center, plus yung radius. Di ba?
center, plus ito pa, radius. Okay? So therefore, our I major would be 597.76 plus yung radius natin na 385. So that gives us 983.09. Okay, and that's our answer for last item. Okay, and that's how we solve this problem.